Today, sasamahan mo akong kumain at makikinig ka sa aking monologue. Narinig mo na ba yung catchphrase na living rent-free in your head? Or kapag halimbawa, kumbaga sa Tagalog, pag marami tayong mga iniisip na nag-overthink tayo ng mga past memories, usually these are past memories. Lagi namang ganun eh. It's either good or bad. Halimbawa, good memories. Halimbawa, meron tayong mga nakita na mga meme, something na nakakatawa. Tapos naalala natin, matatawa tayo. Gano'n, sabihin sa atin, it's a catchphrase, it is a slang na uh, it is living rent-free in your head. Or it is living rent-free on my head. Ibig sabihin, naka-store lang yung memory na yun sa utak natin and then nagpe-playback lang siya and then matatawa na tayo. Kasi naalala na naman natin yung specific na joke na yun. Or masaya tayo because naalala natin yung certain memory. Kaya that's good because that is a good memory. However, paano kung masama? Like for example, usually naman sama ng loob yun eh. Sama ng loob or resentment, yan. Sa kapwa, mga maling desisyon natin in the past na hindi natin makalimutan because bakit nga ba natin yung ginawa? Parang kung sana ganito yung ginawa ko noon, hindi sana ganito yung naging resulta. Kung hindi mo pinapasok yung ganitong taon sa buhay mo noon, edi sana hindi ka ganito ngayon. Ano pa ibang example? Mga ganon. I mean, ikaw ang mag-isip kung paano ka makaka-relate doon. Anong certain memory yung iniisip mo lagi. So, kwentuhan kita kung bakit ganito yung topic ko today. Ganon. Kasi, malapit na yung Chinese New Year. So, i-record ko to before the Chinese New Year. Tapos, yung mga nakikita ko so far, mga post is, halimbawa, pag daw Chinese New Year, kailangan malinis yung bahay, kailangan, ano ba yan? Itapon mo yung mga gamit na mga luma, ganun, kasi parang sort of bad energy. Ano lang naman yun, mga nakikita ko lang na mga posts, ganun. And then, it's up to me kung susundan ko ba or hindi. Ganun lang, mga food for thought. So, habang iniisip ko yon, I mean, nag-iisip na ako ng mga siguro sa kusina, yung mga plastic wares, tapon na yan, gano'n. Bumili tayo ng glass, 'di ba? Mas maganda yun na i-microwave at saka lagayan ng pagkain. So, yun nga lang, malaki yung risk na mabasag. Or lumang damit. Puwede natin na itapon na yung mga hindi naman talaga nagkakasya. Like ako, kakakain ko, lumolobo na ako, hindi na ako small. So nag-iisip na ako kung paano ko i-dispose yung mga small ko na mga damit. Mga ganon. So yun yung naisip ko kung bakit ko to naisip yung naalala ko yung catchphrase na yun. Tapos, may ginagawa ko and then suddenly naalala ko, oh nga no, living rent-free in our head. What if mag-detox tayo ng mga memories na hindi naman natin na kailangan? Hindi naman tayo magpapaka-amnesia, 'di ba? Pero what I mean is, kung ikaw is parang katulad ko na overthinker, ganon, marami tayong memories na bigla na lang sasagi sa isip natin, maaalala na naman natin, tapos parang iisipin natin siya throughout the day or basta merong specific time na naalala mo na naman yung tao na 'to, naalala mo na naman yung scenario na 'to, naalala mo na naman yung ginawa mo na hindi mo dapat ginawa, pero nangyari. I know hindi naman tayo puwedeng mag-reset ng utak natin para kalimutan lahat, 'di ba? Parang wala namang gano'n. And hindi naman madali nakalimutan yung mga masamang experience or mga maling desisyon na ginawa natin.
Pero ang naisip ko kasi, yung mga ganito na alaala is, alam mo yung 'pag sa cellphone, 'di ba, merong mga or sa computer, 'di ba, these are bloatware. These are like softwares or like programs that are running in the background, 'di ba? Halimbawa gumagamit ka ng, cellphone, 'di ba? Nagde-delete ka ng mga files, de-delete ka ng mga pictures, videos, bakit pa yung memory mo, parang hindi na ano, hindi nabawasan siya pero hindi masyadong malaki. Ano yung mga yun? Tapos ma-realize mo na, oh, meron ka palang mga softwares na in-install mo before pero hindi mo naman na ginagamit. Gets? So, ngayon, maglilinis tayo maghahanap tayo ng mga files or mga softwares na hindi naman talaga natin ginagamit. Ibig sabihin, like, ask yourself, like, kailan mo ba huling ginamit yun, di ba? And then magdedesisyon ka na, hindi naman, never. So, de-delete mo na yon, uninstall. What if these memories na, alam mo yun, tapos na naman talaga siya. Wala naman na tayong magagawa dun kasi nangyari na siya. And kung babalikan pa rin natin, parang tayo na lang yung naghahabol. Alam mo yun? Parang tayo na lang yung nakakaalala nun. So, bakit pa natin siya uulitin uli, ipi-play natin sa isip natin? Might as well, mag-move on na tayo. Piliin natin na mag-move on. So, yun. Uninstall. I-uninstall natin yung mga bagay, mga resentments, mga sama ng loob, mga maling desisyon na wala na tayong magagawa Tapos na siya. Parang at some point, may lesson naman tayo na natutunan. Sana. Kasi hindi na natin may babalik yung nakaraan. So, para makapamuhay tayo ng mas maayos or para maging masaya tayo sa buhay natin, magbawas tayo ng mga ganun na alaala. I mean, sino bang gagawa nun? Hindi naman ibang tao, di ba? Tayo din lang Kasi decision natin yun. Isa pang analogy tungkol dyan is parang, imaginein mo, meron kayong group chat, di ba? During that time na hype pa yung group chat nyo is tuloy-tuloy yung eksena, tuloy-tuloy yung mga ganap, 'di ba? Doon ka naka-focus. Doon nag-intersect yung buhay ninyong lahat. So lahat 'yan very active kayo. Tapos dumating na yung time na nagkasawaan na kayo doon sa maybe you have this set of friends na nagkanya-kanya na kayo ng buhay. Alam mo yun, yung gradual lang na, di ba, nag-intersect yung mga buhay ng tao, tapos dating sa point na meron na uli silang mga kanya-kanyang desisyon sa buhay, aalis na. Tapos, hindi mo na alam, hindi mo na alaala na, oh my God, ako na lang pala yung nag-iisa dito sa chat. Meron kayong certain event before na gumawa kayo ng group chat, matagal na siyang tapos, kaso nakalimutan mo na mag-quit doon sa chat room. Darating ka, mabibisita mo siya doon sa messenger mo or kung ano man yung anuhanan nyo ng chat na, oh my God, nakaalis na pala sila lahat, ako na lang yung nag-iisa. Tapos, you have no other choice. I mean, pwede mo makita yung mga previous chat siguro. Pero ang ending doon is, so what's next? Ano yung kasunod na gagawin mo? Are you going to keep that chat so that you can keep those memories? Or magde-decide ka na, wala na, tapos na to Parang leave chat na tayo. Ganon. Ikaw na yung mag-close nung chatroom na yan para ma-delete na siya. Ganon. Kasi,
'Di ba, let's ask ourselves, may makakaalala pa ba nung mga memories na tinatago natin? Halimbawa, kontakin mo yung kaibigan mo na kasama mo noon na, "Naalala mo ba yung ganyan, 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 ganyan?" What if what if sumagot siya na, "Ha? Nangyari ba yun? Ah, talaga? Akala ko ay gano'n ba? 'Di ko na maalala. Hala, kasi ang dami na nangyari, nakalimutan ko na." O 'di ba? What if yung pinoproblema mo na isang bagay is matagal na nakalimutan nung isang tao na involved? Think about it. Ako kasi marami akong ganyan kaya ko rin kinukuwento. Kasi meron din ako mga gano'n na scenario na nagpe-play sa isip ko, na ako kasi yung tao na, um, yung memory ko kasi is kahit yung mga memories ko nung bata ako is naalala ko pa talaga. So, lahat ng magandang memories, lahat ng masamang memories is naalala ko pa. Hindi sa iniisip ko sila lagi, it's just that I don't know, for some reason baka meron akong cloud storage sa ibang dimension. Gano'n. Basta naalala ko talaga, napaka-vivid na mga memories, gano'n. Kaya marami din akong marami akong maikukuwento. Pero sometimes, nakakaabala din siya kasi parang, alam mo 'yun, lalo na 'pag halimbawa hindi maganda yung memory na, "Ay naku, itong taong 'to parang may atraso 'to sa'kin, eh." Gano'n. Tapos nagkalimutan na. So, alam mo 'yun, parang wala na akong magagawa do'n, kailangan ko ng mag-move on. Then, okay, so na-open ko yung ganitong topic. So, hindi naman puwede matatapos lang na hanggang kuwento na lang, 'di ba? Ano yung puwede kong gawin or ano yung puwede nating gawin kung nakaka-relate ka sa kuwento ko? Anong puwede nating gawin for us to release this memories na hindi natin gusto? Eh, hindi naman madali yun, eh, 'di ba? Hindi naman madali mag-release ng mga ganyan-ganyang memories. Parang, ay ano yun, gigising ka na lang tapos tapos na. Wala namang gano'n, eh, wala namang gamot sa mga I don't know. Sorry, di ako puwede magbanggit ng mga ganyan. I mean, basta ang point ko lang is bilang tao, anong exercise yung puwede nating gawin? Ito yung isa kong naisip. So lumabas ako kanina, nandun ako sa dumaan ako ng bookstore. As in yung malaking bookstore. Naalala ko, oo nga, naisip ko, oo nga 'no, why not? Naalala na wa ay sorry, why not buy books? 'Di ba, matuto tayo na siguro kung nagbabasa ka, eh, very nice, 'di ba? Pero naisip ko, oo nga 'no, magbabasa ako ng mga libro. Kasi ang naisip ko kapag kasi naalala ko yung mga memories sa ganito, ibig sabihin wala akong ginagawa or possible kasi masyado na ako nagdo-doom scroll sa social media. Masyado na akong babad sa internet. Or maybe siguro kung internet yung solusyon mo, social media yung solution mo, up to you. Pero for me, parang I also want to reduce, my doom scrolling. So, oo nga 'no, magbasa kaya uli ako ng libro. I mean ginagawa ko na naman siya, it's just that talagang tamad na tamad akong parang mas natututo kasi ako 'pag nakikinig ako ng audiobook. Well, another example, puwede akong magbasa ng audiobook. 'Di ba nage-gets mo yung point ko, na i-occupy natin yung isip natin sa ibang bagay. Like i-shift natin yung energy natin sa ibang bagay. Kesa nag-iisip tayo, we are wasting our time thinking about things na hindi na natin mababago. Why not put our energy into other things? If you have a hobby, much better. Pero kung wala, like ako pa, iba-iba lang naman yung gusto ko sa buhay. Nakarating ako ng bookstore, maybe I'll buy some books and start reading. Start
studying. Hindi naman ako matututo ng maraming bagay. Pero alam mo yun, mas maganda na siguro na palitan natin yung mga masamang memory ng, you know, bagong experiences. Kung kaya mo na lumabas at makipaghalubilo sa ibang tao, do it. Like me, marami sa mga kaibigan ko is naka-move on na sa mga buhay-buhay nila. I mean, friends ko pa rin naman sila. It's just that hindi na katulad nung dati na everyday magkakasama. Talagang dadating yung point na magi-intersect yung mga buhay natin. And then, may time na mag-move on din ng, it's unwritten rule na lang siya. Hindi naman kayo magkakasamaan ng loob. Pero eventually, maghihiwalay din kayo. And then makikita na lang kayo at some point na, uy, kamusta? Hi, kamusta? Ganon. Sana okay ka. Ayun. Maybe you can think of other things depende sa kung ano yung suitable sa'yo. Pero ako kasi, nag-iisip din naman ako. Kaya ako nga naalala to, di ba? Pero heavy ako dun sa part na, kailangan kong maglinis uli. I mean, maglinis ng mga bagay-bagay sa isip at saka sa kapaligiran. Like sa kwarto, sa bahay, ganyan. 'Di ba? Because mental clarity, kapag malinis tayo sa sarili at paligid natin, magre-reflect yan. So doon ko na lang siguro tatapusin to. And I hope may natutunan ka. Salamat sa pagsama. Bye-bye!